Kinabukasan, wala na si Kenji sa tabi ni Britney nang magising siya. Matapos na bumangon ay nagtungo siya ng banyo. Matapos na maghilamos ay umihi. Blankong mga mata na napatingin sa tubig na nasa bowl nang makita ang kulay pula yon. May kasamang dugo ang kanyang ihi. Kinusot-kusot niya pa ang kanyang mga mata dahil baka namamalikmata lang siya. Subalit hindi nagbago ang kulay ng kanyang ihi na nasa bowl pa rin ng bathroom. Bahagya siyang napangiwi na maramdaman na naman niya ang kakaibang muscle cramps ang kanyang mga binti. Hindi lang yon, parang namamagarin ang kanyang binti at paa. Nasusuka rin siya. Kung kaya rin natutup na ang bibig. May malalang sakit ba ako? Biglang sumilid sa kanyang isipan ng kanyang anak na si Noah. Kung maaga siyang mawawala, paanong anak niya? Kawawa naman to. Lalaki itong walang nakagisnang ina. Sa unang pagkakataon ni nakaramdam ng takot sa kamatayan si Britney, na dati-rati palaging pinapanalangin niya nang sa ganun ay matakasan niyang kalupitan ni Kenji. Subalit ng mga sandaling iyon, tahimik niyang nausal na wag muna. Hindi pa siya handang iwan ng anak. Hindi pa ako pwedeng mawala ng ganito kaaga. Sambit niya na pasandal na sa may lababo habang hawak ang bibig niya dahil hindi niya mapigilan na doong masuka. Please, wag muna. Gusto ko pang makasama si Noah. Bumalik si Britney ng higaan, pinikit ang kanyang mga mata sa pag-aakalang panaginip niya lang ang lahat ng iyon. Lord, gisingin mo na po ako sa bangungot na to. Natatakot na po ako sa nararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon sa dining table ng street, naroon si Kenji, kumakain ng almusal. Hindi niya naginising si Britney na nakita niyang himbing na himbing pa rin ng tulog. Sa hindi kalayuan ng table ay naroon si Caroline. Hinihintay na matapos na kumain si Kenji upang samahan sa opisina ng pumirma sa ilang mga kontrata nito sa lugar na yon. Panaka-naka ang tingin sa among si Kenji at kapag daka ay lilipat naman yun sa dahon ng pintuan ng kanilang silid na mag-asawa kung saan nasa loob pa rin doon si Britney. Hindi nakaligtas yun sa gilid ng mga mata ni Kenji. May nais ka bang sabihin sa akin, Caroline? Kanina ka patingin ng tingin. Muling sinulyapan ni Caroline ang silid nila. Sinisigurado na hindi biglang lalabas doon ang asawa ng kanyang amo. Mr. Barroel, naisip ko lang po kasi kung ano po ang gagawin natin kay Miss Rufa Quinto. Ano bang mali niya sa bagay na yon? Wala naman. Noted po Mr. Barroel. Natapos ni Kenji ang kanyang umagahan. May ingat na pumasok siya ng kanilang silid upang kunin ang nakalimutan niyang coat ni isusuot. Nilingon niya si Britney na sa mga sandaling iyon ay payapang natutulog pa rin sa malaking kama. Matapos na huminga ng malalim, ay naupo siya sa gilid ng kama na agad na lumundo sa bigat niya. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng asawa. Pinaglandas niya ang kanyang mga daliri sa tungki ng ilong nito pababa sa labi niya. Napakunot ang noo ni Kenji nang mapansin niyang parang ang putla yata ni Britney ngayon. Ipinilig niya ang ulo, naisip na marahil ay nang dahil lang iyon sa malamlam na liwanag ng ilaw ng silid nilang inuukupa. Pasensya ka na Britney kung hindi ko magawang humingi ng sorry sa'yo kagabi. Pakiramdam ko kasi kahit humingi ako ng paumanhin sa'yo, hindi mabubura sa isipan mong mga nakita mo. Wala ring silbi yun. Mahal kita. Tandaan mo sana yun palagi. Maaring may mga bagay ako nagagawa pero sinusubukan ko namang magbago, hindi ba? May pagkakataon lang talaga na hindi ko maayos na nagagawa yun. Hintayin mo sanang maayos ko lahat. Tumahimik ang buong silid matapos nahalikan sa noo ni Kenji ang asawa na nakapikit pa rin ay lumabas na siya. Sa paglapat ng pintuan ay dinilat ni Britney ang kanyang mga mata. Naburo ng ilang minuto, sa kisame ang paningin niya. Parang hinahalukay na naman ng kanyang sikmura. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay baka buntis siya. Ngunit nang dahil sa nakita niyang dugo na sumama sa kanyang ihi kanina ay biglang napalitan niya ng pag-aalala na bumangon siya ng kama. Patakbong tinungo ang banyo upang magsuka lang. Hinang-hina ang katawan niya. Yung tipong galing lang siya sa pagtulog pero parang pagod na pagod ang buong katawang lupa niya. Hindi na ito maganda. Kailangan ko magpatingin sa doktor upang malaman ko kung meron pang lunas. Sambit ni Britney habang nakatingin sa kanyang muka gamit ang malaking salamin na nasa loob ng banyo. Bahagyang naiiyak dahil maluwag si Kenji sa asawing nagawa nitong makalabas ng hotel matapos niyang pilit na pagkain na almusal. Kahit na wala siyang kagana-gana kahit ng kaunti doon, hindi niya nalang inalintaan ang bodyguard niya.
Nagkunwari na lang siyang may dadalawin sa ospital na sinabi niya sa driver na naghatid sa kanya doon. Hindi naman ito nagtanong ng iba pang details. Malamang ay agad itong naniwala sa nilikha niyang alibay ng pagpunta sa naturang lugar. Pinagkibit na lang ni Dean Britney ng balikat yon. Mag-stick na lang siya sa dahilan kapag nagtanong na si Kenji. Hindi rin ako magtatagal sa loob, baka mga 1 oras lang. Aniya pa sa driver na nilakasan ang boses upang sadyang marinig ng mga bodyguard niyang nakabuntot pa rin sa kanila para naman hindi na sila mahirapan pang sumunod. Bibisita lang ako sa pasyenteng kakilala ko. Dito mo na lang din ako hintayin. Tumango lang ang driver at pinanood ng pagpasok ni Britney sa loob ng entrance ng nasabing ospital. Gaya ng inaasahan, nakarating agad ang bagay na yon kay Kenji na bahagyang naging kuryoso kung ano ang ginagawa ng asawa dito. Ibinalita yun ng personal ng bodyguard ng kanyang asawa. Nang tingnan niya ang tracker ng cellphone ni Britney, nalaman niyang nasa ospital nga ito. Hindi nagsisinungaling ang report sa kanya ng pinagkakatiwalaang guard. Baka nga may dadalawin lang siya. Bulong ni Kenji na ipinagpatuloy ng kanyang ginagawa. Pagkatapos makuha ang result ng test na pinagawa ng doktor sa kanyang nakausap ay nakita ni Britney na bagsak ang magkabilang balikat nito habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa isang piraso ng papel na siyang resulta. Masama na agad ang kutob ni Britney. Parang may masamang balitang ibibigay ang doktor ngayon sa kanya. Mrs. Britney Joanna Barroel. Mabilis na lumapit si Britney sa kanya, pinilit ng ngumiti. Tinatabi ang mga negatibong kanyang naiisip na sandaling ito. Kamusta pong result, Doc? May mali po ba sa katawan ko? Hindi na itinago ng doktor ang resulta sa kanya. Mabuti na yung alam niya kung ano ang nangyayari sa katawan niya. Malungkot pa rin ang mukhang hinarap niya si Britney. Kalmadong boses dito na mas lalong nagpakaba pa sa babae. Mrs. Barroel, may suggestion po sana ako sa inyo. Pwede po magpa-second opinion kayo sa ibang hospital. Baka kasi mali lang ang findings ng initial check-up namin sa inyo. Baka lang naman po, marami po kasing ganong kaso. Ano po bang sakit ko? Lumunok na muna ang doktor ng laway bago sagutin ang kanyang tanong. Meron po kayong CKD or ang tinatawag na chronic kidney disease. Nagulantang doon si Britney, ngunit hindi pa niya ipinakita sa doktor na kanyang kaharap. Natural na magulat siya dahil hindi niya inaasahan ang bagay na yon. Ang buong akala niya ay simple lang ng sakit. Ganun na po kalala. Pasimula pa lang po ba o sobrang lala na? Malapit na po ba akong mawala? Medyo malala na rin pero kaya pa naman natin gamutin. Kumbaga stage 5 na siya. At kinakailangan mo nang mag-undergo ng dialysis sa lalong madaling panahon para masimulan ng treatment mo. O mas maganda na magkaroon ka ng kidney transplant. Patuloy ng doktor na hindi na kinakaya rito ni Britney. Kidney transplant? Pagkaklaro niya, marahang tumango sa kanyang doktor. Mrs. Barroel, kung hindi mo yun gagawin, papaiklin itong buhay mo. Malaki ang chance na makasurvive ka kung makakahanap ka ng magiging donor mo. Pwedeng asawa, kamag-anak, kapatid, basta mag-match ang kidney niyong dalawa at tanggapin ang katawan mong bagong kidney ay okay to. Unang pumasok sa isipan ni Britney ng asawa, imposible na bigyan siya nito ng isang kidney. Sunod na sumagi sa kanyang isipan ay ang kanyang kapatid. Paano niya naman gagawin yun? Tsak na magpapanik to oras na malaman itong kanyang kalagayan. Wala naman siyang iba pang kamag-anak na maaaring magbigay ng kidney. Mahirap din kasi na iisa na lang ang gumaganang kidney. Natatandaan niya na naging sakitin daw ang tao kapag isa na lang yon. Mrs. Barroel, untag ng doktor nang hindi siya magsalita. Kailangan niyo pong ipaalam ito sa iyong kabiyak para naman po alam niya ang mga nangyayari sa inyo. Mabuti na rin yung may umaalalay sa inyo habang nagpapagaling. Wala nang masabi pa ang doktor noon. Hindi ba ako pwedeng bumili na lang ng kidneys ng ibang tao? I mean yung match sa akin. Naburo ng ilang minuto mga mata ng doktor sa kanya. Bakit Mrs. Barroel? Wala ka bang asawa? Magulang o kung hindi naman ay kapatid? Huwag mo sabihin na may plano kang ilihim ang lahat ng ito sa kanila. Hindi mo pwedeng gawin yun, Mrs. Kailangan mo sila lalo na sa ganitong kalagayan mo. Pwede namang kidney ng ibang tao pero napaka-rare na maging kamatch mo sila. Kadalasan ng mga kapatid o kung minsan naman ay asawa o mga magulang. Parang mahihimatay na doon si Britney. Hindi pala pwedeng hindi malaman ni Kenji ang sakit niya kung maghahanap siya ng magiging lunas sa sakit na yon. Mrs., hindi niyo po pwedeng i-delay ang bagay na ito at ipagsawalang bahala na lang. Kailangan niyo pong magpa-dialysis habang naghahanap ka ng match ng kidney upang maihanda ang katawan mo sa magiging transplant. Seryosohin niyo po sanang sakit niyo dahil sobrang seryosong kaso po to. Binigyan si Britney ng business card ng doktor. Hindi pa rin makapaniwala tinanggap niya yon. Magpapa-second opinion po muna ako. Kayo hanggang third opinion kung isa lang pong result kagaya ng findings namin saka po kayo mag-decide kung saan kayo magpapagamot na hospital. May mga hospital po akong pinupuntahan sa Manila. Tawagan mo lang ako kung sa akin ka magpapahawak.
Ayos lang din naman si ibang doktor at saka sa ospital. Lutang na tumango si Britney matapos ng ilang beses na tumango. Sinilid na niya sa loob ng bagang business card. Kaya niyo po yung lampasan. Marami na akong pasyenteng tuluyang gumaling after ng transplant. Nagbayad si Britney ng mga kailangan niyang bayaran gamit ang kanyang cash sa wallet. Ayaw niyang matrace ni Kenji na ginamit niyang pang-settle ng bill doon nang check-up ang card nitong ibinigay sa kanya. Kasya pa naman ng cash habang naglalakad palabas ay pakiramdam ni Britney napakatahimik ng buong paligid. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng doktor na sinasabing result ng kanyang check-up. Ang tungkol sa dialysis at ang transplant, yung natiyon ng patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang tenga na parang sirang kanta na paulit-ulit sa pag-play ng lyrics nitong ito. May sakit ako, delikado. Paano na lang si Noah kung hindi ako makakahanap ng kamatch ko? Hindi naman habang buhay na magdadialysis ako. Alam ko mayaman ang asawa ko at hindi problemang pera. Pero kapag gano'n na mangyari, paano ko matututukan ang paglaki ng anak ko kung lagi ako laman ng hospital dahil dito? Ang isipin pa lang iyon ay parang binabasag ng puso ni Britney. Hindi niya kayang lumaki ang anak ng walang ina. Hindi niya rin kayang isipin na lumaki ang anak na apihin lang ng ibang babae na ipapalit sa kanya ni Kenji oras na mawala siya. Paano kung imaltrato na magiging madrasta nitong kanyang anak? Sinong magtatanggol sa bata kung wala na siya? Kailangan niya magpagaling. Kailangan niya makahanap ng kanyang kamatch na kidney. Gagawin niya lahat kahit na sa ibang tao pa niya matagpuan ng bagay na yon. Gusto niya pang mabuhay ng matagal. Gusto niyang masubaybayang lumaki ang anak, mag-aral, magkaroon ng kasintahan at saka pamilya. Gusto pa ni Britney na maabutang magkaroon siya dito ng mga apo. Gusto niyang tumanda na nasubaybayan ng anak niya. Gusto pang mabuhay ng matagal. Sambit ni Britney na natigilan na sa kanyang paghakbang. Sa mga sandaling iyon ay gusto niyang yakapin si Kenji at sabihin ng kanyang nalaman sa kalusugan niya. Gusto niyang yakapin siya nito ng mahigpit at sabihing magiging okay din ang lahat sa kanila. Ipapagamot siya nito dahil takot nito mawala siya ng maaga. Gusto niyang gawin yon. Pero ang isipin pa lang nasasabihin niyang lahat ng iyon ay baka mas lalo lang magpasama ng kalagayan niya. Paano kung wala pa yung pakialam ang asawa sa kalagayan niya? Tsak na makakadagdag ito ng stress niya. Ayoko pang mawala. Mahinang sambit niyang humikbi sabay pumatak na luha sa kanyang mga mata. Nakalutang pa rin ang pakiramdam ni Britney na lumabas sa ospital. Hindi pa rin siya makapaniwala sa result ng check-up niya. Maingat naman siya sa kanyang sarili. Kaya naman hindi niya matanggap na meron siyang sakit. Siguro nga dahil ito sa stress na inabot ko, bulong-bulong niya. Mula nang maging mag-asawa rin kasi sila ni Kenji ay nakalimutan niyang alagaan ang sarili. Napuno ng galit ang kanyang puso to the point na nakalimutan na niya magpa-check up na madalas niyang ginagawa noong nagtatrabaho pa siya sa Salmeda Holdings para mamonitor ang kanyang kalusugan. Muli siyang nakaramdam ng lungkot, binigyan pa siya ng sakit ng langit, gayong kota na nga siya sa pag-uugali pa lang at treatment ng asawa niya. Pinaparusahan ba ako ng langit? Bakit naman ako? Bakit hindi yung mga taong maraming ginagawang masama? Natigilan si Britney sa kanyang paglalakad pababa ng hagdan at maging sa pagkausap niya sa kanyang sarili nang makitang pamilyar na muka ng babae na tumigil sa kanyang mismong harapan. Si Rufa Quinto yon. Ang babaeng kahalikan ng kanyang asawa na nakita niya na nagdaang araw sa hotel na kanilang tinutuluyan. Ang layo ng itsura nito sa kanya. Kung siya namumutlat lantang bulaklak, ang babae parang bagong dilig at bukadkad ang aura. Bakas ang iritasyon sa mukha nito kahit hindi tahasang pinakita yun sa kanya ng babae. Naguhumiyaw pa rin yun. Pwede ka bang makausap? Bosin nitong tanong sa kanya pero more on ay utos ang ginawa nito sa kanya. Bakit? Meron ba tayong dapat na pag-usapan? Matapang na tanong ni Britney na humalokip-kip pa sa harapan ng babae. Bagamat maputla siya ay hindi siya padadaig sa katarayan nitong pinapakita. Sa tingin ko wala naman. Hilaw nang ngumiti ang babae na halatang hindi nagustuhan ang sinabi ni Britney. Kung may sasabihin ka, bakit hindi mo nalang sabihin sa akin ngayon? Gusto ko sanang uminom ng kape habang nag-uusap tayo. Marami rin akong gustong sabihin, baka mangalay ka. Pinag-isipan ni Britney ang sinabi ni Rufa. Tutal, nangalay na rin naman ang binti niya kakatayo. Maano bang pagbigyan niya ang hiling nito? Baka mamay bigla rin siyang bumagsak doon nang dahil sa kanyang panghihina. Sige. Magkasunod na nagtungon dalawa sa cafeteria na katapat lang na nasabing hospital. Sa menyas pa si Britney sa driver na nakita niya naghihintay ng mataman sa kanya sa labas. Tumango lang naman ito nang nakita kung sinong kanyang kasama. Matapos na mag-order ng kanilang kape ay magharap na silang naupo sa lamesa ni Rufa. Kibit ang balikat na ginaya ni Britney ang paghalo ng kape ni Rufa. Kahit na nakasimangot ay mukha pa rin itong elegante. Ibang-iba ka sa asawa ni Kenji na na-imagine ko. Anitong hindi pinansin ni Britney. Wala siyang pakialam kung anong iniisip nito sa kanya.
Pero wala na akong pakialam doon. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na halos lagpas ng 2 taon ng relasyon namin ng iyong asawa. Wala pa rin naging reaksyon doon si Britney. Magtataka pa ba siya? Ipinagpatuloy niya ang paghalo sa kape at nang magsawa doon inilapag na niya sa gilid ng tasang kutsaritang gamit niya. Sinandal na niya ang kanyang likod sa upuan. Humalokip-kip siya at masusing pinasadahan ng tingin si Rufa mula ulo hanggang bewang. Maganda to. Aminado si Britney na kung pagandahan lang tsak natalbog na siya rito. Pagkatapos, napaawang ng bibig ni Rufa. Hindi niya inaasahan na ganun lang ang magiging reaksyon ng asawa ni Kenji. Ang inaasahan pa naman niya iaawayin siya nito sa sabanutan at gagawin ng iskandalo oras na ipakilala niyang sarili. Wala naman kaming problema ni Kenji. Compatible nga kami sa lahat ng bagay kahit na alam kong marami siyang babae noong tumira siya ng Paris. Wala akong pakialam doon dahil hindi naman akong original at legal na asawa. Mahinang natawa si Britney. Nakukuha niyang ibig nitong sabihin. Gusto nitong maasar siya na hindi niya ibibigay dito. Hindi mo kailangan mag-explain sa akin, Rufa. Wala na akong pakialam kung kaano-ano ka niya o kung pang-ilan ka sa mga babae niyang naikama. Kalmadong sagot ni Britney kay Rufa na hindi makapaniwala pa rin sa mga naririnig niya. Alam kong ginagawa niyang katarantaduhan o hindi, wala pa rin namang magbabago sa katauhan niya. Talaga, wala kang pakialam? Iginalaw ni Britney ang magkabilan niyang balikat bilang tugon sa kanya sabay buhat sa kanyang baso ng kape. Pero nakatira ka sa isang bahay at natutulog sa isang kama, kaya mo matiman lahat ng iyon? Hindi ka nasasaktan? Hindi ka man lang ni-insecure kahit nakatiting lang? Puno ng kuryosidad na tanong pa ni Rufa dito. Ano pa bang bago sa isang Kenji Barwell? Mahina pang tumama si Britney pagkatapos na muling uminom ng kape. Pero may anak kayo. Maaari ka rin magkaroon ng anak sa kanya. Putol ni Britney na may kakaibang ngisi na nang umangat ang gilid ng labi niya. Hindi ba sabi mo, halos 2 taon na kayo? Imposibleng hindi ka niya ginagamit. Bakit hindi ka na nabuntis? Oops, sorry, my bad. Si Kenji bang may ayaw na mabuntis ka o ikaw? Kung magkakaanak din kayong dalawa, magkakaroon ka ng laban. Wala ka namang pumipigil sa inyo. Hindi ko rin kayo hinahadlangan kaya bakit wala? Hindi nakaligtas sa mga mata ni Britney ang paghigpit ng hawak ni Rufa sa handle ng kanyang tasa. Lalo pang nagdiwang ang loob ni Britney. Kung ibang araw yon at hindi niya nahuli si Kenji, baka nakipaglaban siya ng bubugan sa babaeng to. Subalit hindi. Wala siyang pakialam sa kung anumang kanyang nalalaman. Ang top priority niya ay ang sarili niya. Anong klase kang asawa? Tinaas ni Britney ang kanyang isang kamay. Naramdaman niya kasing parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Batid niyang hindi siya buntis at side effect yun ng kanyang malalang sakit. Sorry, mukhang kailangan kong gumamit muna ng toilet. Otomatikong inirapan siya ni Rufa. Nababastusan na sa ugaling yun ng asawa ni Kenji. Gagamit ka pa talaga o? Tumayo na si Britney. Hindi na pinansin ang mga sasabihin pa ni Rufa. Habang tinakpan na niyang kanyang bibig. Sukang-suka na siya doon. Parang nahihilo rin siya. Nagmamadali ng mga paa niyang humakbang patungo ng bathroom ng cafe. Pinakawalan na ni Britney ang kanyang bibig. Sumuka siya. Ngunit purong laway lang naman yon. Hindi niya namalayan na sinundan pala siya ni Rufa sa bathroom. Mahigpit na napahawak si Britney sa gilid ng lababo. Nanghina siya, namumutla pang lalong kanyang mukha. Medyo hinihingal na rin ang babae at nahirapan ng huminga. Sumabay pang muscle cramps. Mrs. Barwell, ang sabi mo sa akin ay wala ka na pakialam sa iyong asawa, pero ano yan? Nagpabuntis ka ulit sa kanya? Tanong ni Rufa na sa paraan ng mga tingin ay labis na hinahamak-hamak pa rin siya. Ano ang mangyayari kay Britney? Ngayon tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Magagawa kaya niyang maitago ang sakit niya? Sa lahat, lalo kay Kenji o ipapaalam niya ito sa asawa. At ano ang mangyayari? Ngayon tila walang planong tumigil si Rufa. Makuha lang si Kenji. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.